Diyos, a good work that we need. Ito po yung kailangan nating magandang gawa. Hindi po yung mabuting gawa natin, kundi yung mabuting gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Remember the day of your conversion. Nakakandaan niyo pa ba po yan? Noong time na kumilala ka sa Panginoon, the first time, the first day, the first encounter, nang makakilala ka sa Panginoon, nakakandaan mo pa po yan? Do you remember when you were born again? Nakakandaan mo pa po ba yun? Sino po dito yung nakakatanda pa po nung ma-born again siya? The first time, the first day, the first moment na ma-born again siya. Nakakandaan niyo pa po yun? Pwede makita yung mga kamay? Yung iba hindi na nila matandaan. O baka hindi pa born again, kaya gano'n. No. Kailangan po na malam po natin yung bagay niyo kasi napakahalaga po nito at may kaugnayan po ito sa buhay po natin. Kung hindi mo natatandaan to, I tell you, wala sa isa yung mga ginagawa ko ngayon. Kaya, the moment na makakilala mo ang Panginoon, it is the first time that you encounter God and the first time that God will send you into a born-again Christian. Amen. Yun po yung pagkakataon na yun. Kaya dapat natin matandaan po yun. Kasi yun po yung tinatawag na it is the beginning of a good work of God into your life. Kaya kung hindi mo natatandaan yun, wala, hindi mo masusundan kung ano yung journey ng Lord sa buhay mo. Maaaring alam mo na si Jesus pinako sa krus, kaya lang hindi mo alam kung anong ginagawa sa buhay mo ng Panginoon. Kaya nga maraming mga Kristiyano po ngayon, hindi po nila naiintindihan kung ano yung tinatahak nila paglilingkod sa Lord. Akala nila, basta simba lang sila ng simba, okay na lahat, ligtas na tayo. Pero meron tayong sinusundang pattern through the work of God, through the good work of God, that He is begun for us. Yung kanyang pinasimulan sa buhay po natin. Now, tingnan po natin. The Christian's life is more than getting religion. Yan. Diyan tayo matalasan okay, nakapasok sa church, nakapagsimba sa born again, tinatawag na nila yung sarili nilang born again. But if you forget the first encounter of you into Christ Jesus, marahil magkakaroon ka ng conflict sa pagiging born again mo. Okay, tingnan po natin. The Christian's life is more than getting religion. Hindi lang basta pumasok ka sa isang religion. Kasi kung nasa isa talaga yung religion Tingnan po natin. Baptism and church membership cannot save us. Okay, kahit magpapaptize ka na magpapaptize ka na magpapaptize. What do I mean here? Yung tayo po ilulubog sa tubig, hindi po yan magiging cause ng iyong kaligtasan. Bakit? Kasi we need the baptism of the Holy Spirit. Amen. And what does it mean for us, the baptism of the Holy Spirit? Kasi yung iba, nakasanayan lang, basta ilubog mo ko sa tubig, okay? Nalubog ka sa tubig. Pero ang tanong po dito, is there anything changed into you? Pero pagbabago na naganap sa buhay mo, or else wala sa isa yung paglubog mo sa tubig. Pero yung baptism of the Holy Spirit, I tell you and I assure you that there is changes happens to your life. Amen. Mayroong pababago sa buhay mo. At yun yung dapat na sundin po natin. Sundan natin sa journey ng Lord, sa mga ginagawa niya sa buhay mo. Yun ang dapat natin masundin. Amen? Kaya nga, at the moment you encounter God, pansinin mo kung meron na bang nabago sa buhay mo. Tingnan nga po natin yung mga kamay na meron na nabago sa kanilang buhay. Yan. Ano nabago? Bago na yung pananabit ko, pastor. Dati mahilig ako sa mga short. Sabi nga ni sister, may pa-preview raw doon sa mga short na nagsusuot. Nabago na yun, pastor, hindi na ako nag-short. Iba pa nga yung pagkakasabi, sabi ko, sister, wag na, pakipakinggan na. Yun po yun May hindi lamang po doon sa bagay na yun, kundi inside of you, into your innermost, into the inner man, yung tao na talagang tinatawag. Because this body is not the person, is not hindi ito yung tao, kundi yung nandun sa loob. Amen. Ang mahalaga po sa atin is the soul, yung po tinatawag na Espiritu ng Diyos na inilagay niya sa atin. Hindi po ito laman po natin. Kaya, if there is something changed into you, medyo wala pa po siguro napapasimulan ng Diyos sa buhay po natin. Okay, tingnan po natin, klaro po natin, sino po dito yung mayroon na talagang nangyaring pagbabago sa buhay niya. Ever since na nakilala niya ang Panginoon sa buhay niya, doon sa mga hindi pa po talaga nakakaranas ng pagbabago, I tell you, desire to have the baptism of the Holy Ghost. Kailangan po talaga yan. Kaya nga kanina nagde-declare po ako dito yung restoration spirit.
Kami po ganun, kaya lang ayaw nyo gano'n sumabay. Pagka ganun sumabay ka na, humble yourself. Gawin mo kung ano yung parang gusto ng iyong spirito na gawin. Kung pinapaiyak ka ng spirito mo, umiyak ka. Kung pinaluluhod ka, lumuhod ka. Kung pinapahagulgul ka, humagulgul ka. Amen. Kasi there is something change na Amen. mangyayari sa buhay mo. And it is a miracle of God's Word, good God's Word into you. Amen. Meron po maganda mangyayari doon. Religious ceremonies and pronouncement cannot say. Hindi lamang po yun yung para bang pinapakilala na, born again na ako, born again na ako. Sasabihin po, Jesus Christ, our present help at church ko. Hindi lamang po yun eh. Wala po sa yun eh. Amen. Dapat na makita talaga sa iyo that there is changes happen into you. And yun po, yung changes na yun yung papunta sa salvation mo. Amen? Amen. What has God done in your life? Ano ba yung talagang ginawa sa atin ng Panginoon? Ano ba yung trabaho ng Lord o parang ginawa niya sa buhay mo? Una-una, sabi po dito, God's work in you had a beginning. May pasimula. Meron siyang pasimula na ginawa sa buhay mo kung bakit nandito ka ngayon sa church na ito. Kaya lang hindi nyo nga po nasubaybayan. Akala natin, basta umakyat lang ako dito. Pero meron kang naranasan. Meron kang bagay na nabago sa buhay mo kung bakit parang kinawilihan mo na dumalo talaga ng gawain ng Panginoon. It is not because gusto ko magsimba sa born again. Hindi naman po yun. Yung kagustuhan mo yun, meron ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya ka na nagkaroon ng gusto eh. Kaya mga ginusto na mag-church, it is something happened that brought to you by the good works of Jesus into your life. Amen. Kung bakit parang, sige dati, tinatamad ka magsimba. Dati, tinatamad ka na mag-church, di ba? Kuminsan kasi, alam natin na marami tayong ginagawa. Pagod tayo on Saturday evening. Di ba? Pagod tayo. Gusto natin magpahinga ng linggo. Pero, dahil nga meron na bago sa buhay mo, yung Espiritu na nagtrabaho sa iyo, which is the Spirit of God, kaya ginusto mo na ngayon yung bagay na yun. Amen. So yun yung pasimula ng trabaho ni Jesus sa buhay po natin. Sabi po dito, He who had begun a good work in you. Yung nagpasimula ng napakagandang bagay na ginawa sa buhay mo, at walang iba po yan, kundi si Jesus. Amen. Kaya lang, tandaan niyo po mabuti yun. Maganda po na maalala yun. Ako po nung araw, pansin po natin nung araw, nung mapansin ko po na may gano'n ang ginawa sa buhay ko, Lord, yung first time na umatid ko po ng gawain. At yun po yung anniversary po ng kapatid ko po doon, yung church nila dyan sa Alaminos, na kung saan talaga, ang dami ko talaga bisyo po noon eh. Yan, aminado po ako sa inyo, ang dami kong bisyo talaga doon, nung mga time na yun. Nung umatid po ako nung gawain po nila, suddenly, nagulat ako sa sarili ko dahil pag uwi ko ng Valenzuela ulit, nawala talaga sa panlasa ko lahat yun. Promise. Totoo po yan. Nawala sa panlasa ko talaga yung alak, yung sigarilyo, yung drugs, yung barkada, yung mga masasamang ginagawa. Nawala po sa panlasa ko po yun. At alam ko na kinatagpo ako ng door doon sa oras na yun. Alam niyo kung nangyari sa akin habang nag-worship ko. Kasi para akong tuod lang noon nakatayo lang ako doon Kasi siyempre, imagine mo yung isang lalaki. Isang lalaki pagkagwapo-gwapo. At ang feeling niya sa sarili niya ay macho-macho. At ang feeling niya, heartthrob na heartthrob. At hands na hands sa dating. Nakatayo ka sa isang gawain. Di ba? If you are not a born again, di ba? Ano makikita ko doon sa tao na yun? Walang pakialam yun. Amen? Amen. Walang pakialam yun. Yeah? Sino dito yung mga lalaki na parang pag umaating sila ng gawain, parang di ba yung umpisa, parang wala kang pakialam. Tawa-tawa. Di ba? Tatawanan mo na lahat na nangyayari. Pag may umiiyak. Di ba? Natatawa ka. Ganun ang kalagayan ko po noon. Kasi that time, sabog na sabog po ako noon. Kasi lahat yata ng gasoline station, pinabaan ko para gumamit lamang po ng drugs. So, hindi po gagayahin yun. Masama po yun. So, pagdating po namin ang gawain po doon, habang nag-i-start na yung praise and worship, pakatayo na ako. Siyempre, nagtitrip yung isipan ko dahil nga bangat po ako sa droga po noon. Pero, nung umawit na po sila ng solemn, panagulat ako, parang may namumugto sa mata ko na pumatak ng isang luha. Isa lang. Kasi siyempre nga, laki, ang taas ng tingin sa sarili, manli-manli talaga yung dating, di ba kaya nalaglag na? Di ba natanggap ng espiritu?
Pero ganun mo talaga nangyari po doon. Gulat ako sa isang luha na yun, mayroong encounter na pala na nangyari sa buhay ko. Ngayon sa inyo po, minsan dito, di ba, dumadalo kayo dito, alam nyo, mayroong nabago na rin sa buhay nyo, kaya lang hindi nyo pinapansin. Amen. Kaya lang kasi ang nangyari, binabalikan nyo ulit yung dati. Huwag mo na babalikan. Pagka tinanggal na sa pagkasa mo ng Panginoon yung bagay nyo, huwag mo nang balikan, dire-diretso na. Amen. Alam nyo, ginagawa ko po doon, ito po muna po sa inyo na, pagka doon na sa bahay na po ako, ito na yung mga kaibigan ko, pupunta sa bahay, nakawagin ako. Ano na, pre, inom mo na tayo. Ha? Kahit nakikita nila ako nasa loob, sabi ko sa misis ko, sabi ko, wala ako. Wala siya dito. Wala ka din yung chuletas din. Ha? Hindi nagagalit sila sa akin, inis na inis sila. May mga bindit na mga case na yun. May mga pulutan na. Iinom na lang kami, pero reject ko talaga. Tapos ito na, yung kaibigan ko naman na nagsusupply sa akin ng drugs, dumating ko. Ha? May ng drugs sa akin. Imagine ako, nagnanakaw ako para makapili ng droga, pero nung time na binago ko ng Lord, kung saan dumarating yung drugs, libre. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko, tapos binigay ko kay Sister Mary, ang sabi ko, i-plus mo sa editorial. I-plus niya doon sa phone. Diba? So kasi kung susok ka ba ngayon, binago ka na ng Lord, binalikan mo pa, wala yung changes na mangyayari. Amen. Huwag mo nang babalikan yung isang bagay na kung saan binago na sa iyo ng Panginoon. Amen. 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 Okay, tingnan po natin. Philippians chapter 1, verse 6. That hindi akong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Allow it to happen into you. Whatever the good works of God, of good works of Jesus in your life, pahintulutan mo yun. Huwag mong tatawanan yun. Amen. Marami kasi sa mga Kristiyano ngayon, inaabot ng Diyos, inaabot ni Jesus, but still, He is not God to do that work into Him. Pinipigilan niya ang Diyos. Lord, huwag mong gawin sa akin yan. Lord, ayoko ng pagbabago. Lord, still, ito pa rin yung gusto kong buhay. Minsan, inililipat na tayo ng Lord sa liwanag niya. Tinanggal tayo sa karimlan, pero nagbabalik tayo sa dilim. Tinanggal na tayo sa mundong ito, pero bumabalik pa rin tayo sa mundong ito. And this costs us nothing about the good work that Jesus did in you. Amen. Nawawala tuloy ng saysay eh. Kasi gusto talaga ng Lord, pag na-encounter mo siya, dire-diretso ka na. Although alam natin, di ba, mga lalaki, ang hirap tigilan po talaga ng alak. Siyempre, kung minsan, kapag medyo may problema ka, taanin agad sa serbesa yan. Pag medyo malungkot ang buhay mo, taanin agad sa serbesa yan. Pag nag-away kay misis, taanin agad sa serbesa. Ganun po tayo nun eh. Pero ang sabi ng Lord, huwag mo taanin sa ganun. Dahil there is a good solution, merong mas magandang solusyon kaysa sa serbesa. Amen. Merong mas magandang solusyon kaysa sa drugs. Amen. Merong mas magandang solusyon kaysa sa trouble. Amen. So meaning there is God who began this good work into your life. Amen. Kasi inaayos na nga ng Lord yung buhay mo eh. Kaya hindi mo napapansin yung simpleng kasungitan mo lang. Anong ginagawa? Kino-convert ng Lord yan. Nagiging friendly ka. Amen? Nakakandaan nyo, yung simpleng kadamutan mo lang, di ba, na halos hindi ka talaga marunong maglibre ng kapwa mo, ng kaibigan mo. Anong ginagawa? Binabago na rin ng Diyos yun. So that was the beginning of this good work into your life. Amen. Pag may napansin ka, the first time that you attending service in God, in Christ Jesus, may napansin ka, pagbabago sa buhay mo, dire-diretso mo na yun. Amen. Huwag mong pipigilan yun kasi doon nagsisimula si Jesus na gumalaw sa buhay mo. Pero it's not God. Huwag mong pipigilan si Jesus kasi yung magagandang bagay na yun ay para sa iyo rin po yun. God works of God. He gave His Son for salvation, but sometimes we neglect. Papasin po na, ano sa isay ng cross ni Jesus? Ano sa isay ng kapakanakan ni Jesus, yung pagkamatay niya, yung pagkabuhay niya, ano sa isay, ano nangyari sa buhay natin? Nothing. If we won't allow Jesus to have that good work into your life. Amen. Kung hindi natin papalitulutan, yung mabuting gawain ni Jesus para sa kapagbabago mo, walang
saysay lahat yun. Amen. Kahit ikaw, na-witness mo yung kapanganakan niya, na-witness mo yung pagpapahirap sa kanya, pagkapako sa krus, namatay, inibigay sa ikatlong araw na buhay na muli. It is nonsense. Amen. Kung walang pagpapagod na ganap sa buhay mo, kaya tatapo natin, allow Jesus to work in you. Sabihan mo lang siya. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, paitulutan mo si Jesus Tulutan mo si Jesus na makagawa sa buhay mo. na makagawa sa buhay mo. Pigilan mo na yung mga papogi-buntos na yan. Pigilan mo na yung mga pa-beauty effect na yan. Walang kinalaman yan. Pwede ka pa rin maging maganda. Pwede ka pa rin maging gwapo nang gumagawa si Jesus sa buhay mo. Amen. Walang kaso doon na maging maganda ka. Walang kaso doon kung ikaw man ay mayaman. Walang kaso doon kung ikaw man ay parang sabihin po natin heartthrob ka o sikat ka sa lugar ninyo. Walang problema doon. Mas maganda nga yun kung makikita nila na magiging good example ka ba eh. Amen. Mas maganda na sumikat ka sa ganun. Amen. Amen. You have not always been a Christian. Tandaan po natin yan. Kung minsan kadalasan, many Christians today has not been yet a Christian always. Hindi lagi eh. Mapapansin natin, hindi lagi tayo Kristiyano eh. Minsan, nagiging yung pagiging Kristiyano natin, Kristiyano kuno. Yun ang nangyayari sa atin, nagiging kuno. Ibig sabihin, it is pain. Yung pagiging Kristiyano natin, outside Christ Jesus is pain. So, meaning kailangan taglay-taglay po natin yan. Kaya natin nyo, ang ganda ng suot niya, tapos ang panaw-panaw. Diba? Ang itim. Pero hindi lahat na maitim masama. Ayan. Pero baka maitim dito. O hindi masasama yung mga yan kasi hindi Christ yung mga yan. Hindi naman maiitim yung ganyan, sister eh. Yan yung tinatawag na kayumanggi. Amen. Amen. Ang mga maitim, nakita niyo yung mga negrutal na, yung mga tostado, yung parang lechon na naiwan na nakasalang. Hindi yan yung mga hindi yung mga iitim. Amen. Wala maitim sa atin dito. Yan yung perfect na Pilipina. Amen. Okay? Hindi lagi po tayong Kristiyano. Kaya nga kailangan na manatili yung gawain ng Diyos sa buhay po natin. Kasi kung kakalimutan natin yan, forget the journey of His Word into our life, I tell you, walang magiging isa-isa po sa buhay po natin. Paglabas mo ng church, hindi na naman Kristiyano. Pagpunta mo sa eskwelahan, hindi na born again. Pagpunta mo sa trabaho mo, hindi ka na born again. Nasa-set apart po natin yung mga bagay na ginagawa ni Jesus para mabago po tayo. And do not lose it into your life. Kung ano man yung na-imposihan na umpisa ni Jesus na magandang bagay na ginawa niya para magbago ka, huwag mo tatanggalin yun. Not only in your church. Kasi kung minsan, nagbago na ako kasi nasa church ako. Pero outside, pagbalik mo ng bahay mo, bumalik na naman. Nagbalik naman yung masamang ugali mo. Diba? Hindi mo ganun. Kailangan kahit saan ka na magpunta, wala na dapat. Hindi na natin dala-dala yun kahit wala nakakakita. Amen. 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 Okay. Kadalasan, ang alam nga po ng mga tao, kapag pumasok po sila sa church, Kristiyano na sila. Pero, ang kailangan po kasi na makita po natin dito, yung pong tinatawag na good works of Jesus into your life. Amen. Kasi mo, lagi mo tatandaan yun, ano ba yung ginawa sa akin? Well, the beginning of my encounter to Christ Jesus, ano ba yung ginawa niya sa akin? Uy, dati, parang ayaw ko na merong mga tao sa paligid ko, pero ngayon parang gusto ko lang silang ka-fellowship. Yung mga ganun ba? Yung dati parang kasi mga pagka pumapasok ka sa simbahan, di ba, parang napapasok ka, parang umuusok yung tenga mo, hindi mo maintindihan, di ba? Yung kana mo parang meron kang eksema sa di ba? Hindi ba? Di ba? Parang gano'n. Pero ngayon, parang relax ka na, di ba? Halos hindi mo na napapansin, nakakatulog ka na pala eh. Di ba? Sa sobrang relax mo. Samantala, dati alupihit ka na. Lahat na nakakot, ginawa mo eh. Dahil nga parang ka napapasok, nasusunog. Di ba? Pag nag-i-email lang sila, parang yung di na yung nakikinig pa yun namin tayo. Hindi madiretso yung salitang amen eh. Bakit? Hindi nga kasi makompleto yung trabaho ni Jesus sa buhay niya. Kaya nga kung isang ganun po tayo. Pero allow it to happen. Allow Jesus to have a good work into your life. Amen. Even so, you have been the beneficiary of God's blessing. Kahit na kung minsan, di ba, parang lumilihis-lihis yung ating landas, na kung minsan parang
Bumabaliktad na naman yung sistema ng Espiritu po natin. Pero still, ano sabi ng Lord po sa atin? Still tayo po yung beneficiary ng God's blessing. Na kahit, pansinin mo, na kahit nung araw, di ba, hindi ka nag-church? Pero di ba, binibless ka pa rin, nagkakapera ka? Amen. Di ba, kung isa pa ka, baliktad eh. Kung kailan nag-church ka, tsaka hindi ka na nagkapera eh. Di ba? Blessing pa rin yun. Amen. Kasi kung marami kang pera, baka pumalik ka na naman, hindi ka na naman, hindi ka na naman mag-church. Pansinin mo, di ba? Kasi ganito po yan. Noong time na yun, doon makakilala ka sa Panginoon, doon ka man mismo kung minsan sinusubok ng Panginoon eh. O tignan mo nga ito, mayaman ako, kung kikilala sa akin to. Alam mo, yung isang mayaman, kapag tinanggap si Jesus, naku, hindi ng libo-libo mga anghel sa langit. Ang mga nagagalak doon, kunting bilyon-bilyon anghel sa langit ang nagagalak. Amen. Bakit? Kasi sabi mo ng Biblia, mahirap pangharian po ang mga mayayaman. Mabuti pa ang mga kamelyo. So kaya nga mapapansinin po natin, kung minsan, bakit ba kaya mayroong mga Kristiyanong naghihirap? Inalaw ng Lord yun. It is a good work of God into you. Amen. Good work. Naghihirap na nga, good work pa. Yes, still good work. Kung pag-aaralan mo yung journey ng Lord. Para sa buhay mo. Bakit naging good work? Kasi alam niya, mapapasama ka kapag pinayaman ka niya. Amen. Dapat tinatanong ko po sila eh. Sabi ko, kayo ba, ano yung pangarap nyo? Yung pangarap nyo na word, yung pangarap nyo, dami nilang pinigyan. Gusto ko yumaman, gusto ko dumami pa pera ko, gusto ko magkaroon ako ng ganito, magpapagawa ako ng bahay. Wala man na nangarap. Gusto ko mabago ko ng Diyos. Wala nangarap ng gano'n. So, mapapansinin po natin, di ba, kahit na hindi mo pinangarap ang Diyos, ginawa ka pa rin beneficiary ng blessing ng Lord. Amen. Amen? O hindi ba good works ng Lord John? Ayun, mag-isang ganyan talaga, parang diba? Yung isa na, di ba nakatatamad ka magsimba? Pero makita mo, pag-isip mo ng umaga, bigla na may blessing dyan sa habang mo, mayroong blessing sa anak mo, mayroong blessing sa asawa mo. Di ba? Diyan eh, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Amen. Kaya magpakasama na lang tayo. Pero meron, hindi. Paano pa kaya pag nagpakabuti tayo? If we allow Jesus to have this good word into your life, hindi mas maganda pa ang mangyayari. Amen? Amen. Sabi nga po dito, the rain falls on the just and the unjust. We are all surrounded by God's handiwork and wonders. Sabi mo, magandang bagay eh. Nakapalibot po sa atin. Alam niyo, kung minsan, nandiyan na yan eh. Alam niyo po ba, natatanda ko yung sinabi ng pastor ko po nung araw, nung ako po yung bago pa lamang. Alam niyo, sabi ng pastor, alam niyo, ang pagpapala ng Diyos, nakabiting lang yan, nakabiting lang yan. Pag tumingin na, ganyan, ang dami niyan. Sige, subukan mo, tumingin na ka. Oh, may nakita ka? Amen. Wala, no? Meron. Wala. Kasi hindi mo pa tinatanggap si Jesus eh. Pero, pag tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo, pag tingnan mo ganyan, ang dami mong makikita na nakabiting dyan na parang pagpapala. Amen. O, subukan mo ulit, tumingin na ka. O, may nakita ka na. Amen. Ano, ilaw. O yan, mamaya magkakaroon pa ng ilaw. Si Jesus yun. The light of the world. Hindi. Alam mo na meron by faith, alam mo na meron mga biyayang darating sa buhay mo. Upon receiving Jesus Christ in your life, alam natin, the start of many blessing comes. The start of prosperity comes. Amen. The beginning of your good life comes. Amen. Yun po yun eh. Pag tumingala ka ganyan, sabi niya gano'n, aabutin mo na lang yan eh. Kukunin mo na lang yan eh. O halimbawa, let's say, wala kang pera. Tumingala ka, Lord, meron nakabitin na pera dito, akin at mo. Kunin mo. May nakuha ka ba? Wala. Bakit? Wala kang faith. Pero kung may nakuha ka dyan, sinabi mo, even though you haven't seen that, pero sinasabi mo, Lord, ang dami naman itong pera na ito, nakuha ko. Thank you, Lord. Makikita mo yung faith na yun, mangyayari yun. Amen. Hebrews chapter 11, amen? Katandaan natin yun, umaasa tayo na mangyayari, ano man yung mga bagay na pinapanampalatayaan natin kahit hindi natin nakikita. Amen. Believers had a special work of God's in them. Lahat tayo mga mananampalataya. Doon pala sa faith natin, may nagaganap na eh. Amen? Mayroon ng magagandang bagay na ginagawa ang Panginoon. Ano kaya ito? A work of God's Spirit that brought convictions of sin. Every time na magkakaroon ka ng kasalanan, as a Christian who has a conviction. Sino po tipo yung kapag may kasalanan siya, nakukonvict siya? Alam ko, wala eh. Nakakakot
YouTube na. So, ibig sabihin, it is the start of the good works into you by God. Amen. It is the Spirit of God. Amen. Yun yung isang bagay na ginawa sa ating mga mananampalataya ng ating Panginoon. Yung kapag nakakagawa ka ng kasalanan, ako, ba't to masama to, gagalit si Jesus dito. Yun yun. So, ibig sabihin, pinasimulan na ng Diyos sa'yo yung fear. Yung magkaroon ka ng takot na mapahamak ang buhay mo. Isaiah chapter 6 verse 5. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan. At mula sa isang lahing makasalanan, mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Ano ang sinabi ko dito? Anong gusto ipakahulugan ng Lord dito? Ang ibig sabihin niya, dapat matuto po tayo matakot sa paggawa ng kasalanan. Amen. It is the good work of God into your life. Amen. Pag may takot kang gumawa ng kasalanan, pag mayroon kang conviction na, ito ba't nagawa ko itong kasalanan na ito, malito, and then it brought you into repentance. Alam niyo po ba yung conviction? Yan ang magdadala sa iyo into repentance. Amen. Pero ang isang tao walang conviction, makagawa ng kasalanan yan, hindi magre-repent sa Lord yan. Matutuwa pa yan. Amen? So that is the good work of God. Ito po'y pinapatutuhanan sa atin ng Panginoon na kapag ikaw nagkakasala kayo, hindi ka nga lang makapag-church eh. Ako, hindi na naman ako nakapag-church. Lagot ako sa Lord dito. Doon lang may conviction na ibig sabihin, ang gandang bagay na ginawa na ng Lord yun. Ikalawa, a work of God that enabled them to understand the gospel. Yung nakakaunawa ka ng salita ng Diyos na itinuturo sa iyo. If you have an understanding to the words of God, it is a good work of God into you. Hindi yan dahil matalino ka. Marami nga matatalino, hindi ba intindihan ng Biblia eh. Marami mga nakagraduate na mga magagandang tinapos nila sa kanilang pag-aaral, hindi makaintindi ng salita ng Diyos. Amen. But this is a gift. A gift of understanding is given a good word to us by God. Amen. Ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng pangunawa. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kaya tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila. Kahangalan ang mga iyon at di nila maunawaan sapagkat ang mga bagay ng espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Yan. Kaya nga tinuturuan tayo ng Lord. When God working into you, ang ibig sabihin niyan, inilid na tayo ng Lord into a spiritual things in your life. Amen. Yan din yung magtutulak sa atin into spiritual living. Kaya kung minsan, di ba, parang ang hirap mag-uwi sa spirito. Ang hirap mag-uwi sa spiritual. Parang ang hirap, parang ilagay yung buhay ko into the living in the spirit. Kasi yun ang hinihingi sa atin ng Lord eh. That we might walk into the Spirit of God. That we might live into that Spirit of God. Yung mabuhay tayo sa Espiritu at hindi na sa naman. Ano yung bakit hindi natin ba intindihan yung bagay niyo? Because the absence of the good work of God in you. Pero if you allow that good works of Jesus into you, I tell you, magkakaroon ka rin ng unawa dito sa mga bagay nito. Amen. Sa salita ng ating Panginoon. Maliwanag na maliwanag. Lahat ng salita ng Diyos, magiging maliwanag sa'yo. Dati nga, John 3:16, yun lang hindi ko maintindihan eh. The moment na hindi ko pa tinatanggap si Jesus sa buhay ko, yung John 3:16, hindi ko alam. Basta pagkakaunawa ko lang doon, for God so loved the world, gave His only begotten Son. Yun naman pala eh. Binigay ng pala yung nagpagpag na anak. Di okay na. Diba? Safe na ako. Ako pa yung magmamalaki. O basta ako meron na akong bugtong na anak ng Diyos. Okay na, safe na ako. Pero hindi ko alam yung word na sino mas mapalataya sa Kanya ay hindi mapahama. Kasi ang akala ko, yung faith na kailangan naman doon, the simple faith that I believe in Christ Jesus, my Savior. Hindi pala yun. Yung faith po pala ay mayroong corresponding word in your life. Amen. At kaya yung po yung gawa, yung good works ni Jesus, yung po yung naglalagay sa atin para yung faith natin mag-set sa atin into salvation. Amen? Naintindihan natin? Amen. Ikatlo, a word of God that brought them to faith in Christ. Yeah? Yung pong gawa ni Jesus na yun yung nagtutulak sa iyo para manampalataya ka sa Diyos. Amen. Kaya nga kung minsan, di ba, kapag nawawala yung pananampalataya mo, you push to stop the word of Jesus in your life. Pag pinipigilan mo na si Jesus na gumawa sa buhay mo, unti-unti, yung faith nawawala.
Pakisabi mo nga sa katabi mo. Pag pinigilan mo na gumawa si Jesus sa buhay mo, Pag pinigilan mo na gumawa si Jesus. nasa ko medyo tigas ang yung pagkakasabi para medyo may power. Pag pinigilan mo na paggawa ni Jesus sa buhay mo, Gumawa ni Jesus sa buhay mo. mawawala ang faith mo. Mawawala ang faith mo. Amen? Kaya hindi nyo napapansin. Kapag ka tinatamad ka na gumawa sa Panginoon, ano nangyayari? You lose your faith. Yung faith mo mismo nawawala. Kaya ngayon yung nagtutulak sa'yo to be separated from Him. Kaya tayo naiiwalay kay Jesus because yung faith mo nawawala. Amen. Kaya allow it to Jesus to continue His work into your life. Amen. Ay, tulog ako. Tingnan mo kung papansinin po natin, ano. Alam nyo, sometimes, mas mabuti pa nga po itong si Satan, inaalaw natin yung bad words niya sa buhay mo. Amen? Uy, pastor, ayoko mangyari yun. Inaalaw mo. Continually. You used to accept and allow what Satan did it for you. Kung anong bagay na gusto gawin niya sa'yo, inaalaw mo. Amen? Pansinin niyo, minsan bakit ka nagiging masama? Dahil pinintulutan mo sa Satan eh. Minsan bakit parang abagito ka sa buhay mo, pag walang pera, inalaw mo sa Satan eh. Hindi mo pwedeng kalmado ka lang, kalma. O baby, kalma. Ha? Pag walang pera, kalma ka lang. Ganun lamang po yun eh. Ibig sabihin, pag nagalit ka, tinanggalan ka ng pera, that was the work of the devil into your life. Nagkaroon ka ng problema, pinatulan mo yung problema mo, nag-init yung ulo mo, napatukan mo yung anak mo, kalma. Baby, kalma. Ha? Kasi nga, lagi nga lang na itong good works ni Jesus, ayaw mong i-allow sa buhay mo. Continually, dapat inaalaw mo yun. Amen. The work of Satan into you. Ha? Kung minsan, anong ginagawa ni Satan? Ganito yan. Nasa church ka na, pero ano sinasabi sa inyo ni Satan? Ang bali mo lang, yun lang yung sinasabi niya. Yung gwapong pastor na yan. Puro mapupola lang yan. Diba? Ayun. Pinagtulutan mo, kaya anong ginawa mo? Natulog ka na lang. Pinagtulutan mo, umuwi ka na maaga. Iniwanan mo yung gawain. Diba? O kaya naman, hindi ka na nag-church. So, ganun po yun. It is the work of Satan. Amen. Pero anong kailangan doon? He who has begun a good work into you. He made it completion. He Amen. will carry the completion until Christ comes into you. Amen. Hanggang sa dumating ang Panginoon, siya yung magtatapos po nitong bagay nito. Okay, tingnan po natin, sabi po dito, Mateo 21:21, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y maniniwala at hindi nag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng higos nito. Hindi lamang iyan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka yan at tumalon sa dagat, mangyayari ang inyong sinasabi. Di ba? Ang ganda ng gawa ni Jesus. Yung gawa ni Jesus, which is to edify your faith, para na sa gano'n, pag malakas yung ating pananampalataya, hindi ka matitinag ng mga gawa ni Satan sa buhay mo. Amen. Has there been a new beginning in your life? Meron na po ba? Pakitanong mo yung katabi mo, meron na ba? Meron na. Alam mo siya, meron na bang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Meron na ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Pwede ba pakibulong mo doon sa katabi mo kung anong ginawa ng Diyos sa iyo? Ano ginawa sa iyo? Pastor, inalisan ako ng pera. Is it a good word? Sometimes, maybe. Alam niyo po ba yun? Kasi kung minsan nga, sabi ko nga po sa inyo, hindi lahat ng pera ay makakabuti sa buhay ng tao. Amen. So sometimes it becomes a root of all evil. Amen? Pag hindi ka marunong gumamit ng pera, maglalagay sa iyo sa lahat ng anyo ng kasamaan. Amen. Pero kapag ikaw ay may pera, nilibre mo si pastor, yan ang maglalagay sa iyo sa kabutihan mo. Amen. Amen. Ay, hindi, wala nakasulat sa Bible mo. Kaya paparusahan ako ng Diyos dyan. Ibig sabihin, kapag ginamit mo ito for the glory of God, I tell you, that was a good thing. Amen. Meron na ba? Nagulong mo sa katabi mo kung ano yung meron ng bagay na ginawa maganda sa iyo ang Diyos? Amen. Wala eh. Parang hindi maagap yan. Parang may binago na sa buhay niya, Lord. So, totoo na, may binago na ba sa iyo ang Diyos? Amen. Pakita ka sa kamay. Huwag ka na ating kamay lang. Yan, straight.
Yan, yung mga naka-istarita kamay, yan yung talagang sure na may binago sa kanila. Pero yung kalahating kamay, duda yan, duda. Doubted. Doubted yan, na may binago sa kanya. Simba, kumbaga parang undecided pa yan. Ha? Di ba, kumbaga parang, titigil ko na ba itong bisyo ko o hindi? Pagka talaga sigurado gusto magtagal ng bisyo, diretso kamay niya, di ba? Pero pagka hindi pa, medyo parang undecided pa, kalahati lang. Para pag nasita inisis ni Mister, o di ba, kalahati lang yung pagkaas ko ng kamay. Ibig sabihin mo, nagdi-decide pa ako. Hintayin mo na dumiretso yung kamay ko. Ayan na yung talaga sa compact. Amen. O sino po dito yung mga may binago na? Amen. O may kalahati pa rin yata. Hindi, diretso na yung mga kamay. Okay, praise the Lord. Meron nang ginawa sa inyo, Panginoon. Ibig sabihin mo, pag may pinasimulan na ang Diyos sa buhay mo, allow that God to start working in you continually. Amen. Ha? It is start from the beginning and continuously unto the end. Amen. Huwag titigil doon. Naumpisahan na Lord, pitigil mo. Wala rin nangyari doon. Amen? Amen. Yung pagbabago niyo, babalik din sa dati yun. Hindi nyo napansin, ang dami mga Kristiyano ganyan. Kasi bakit? Hindi nila pinahintulutan na magtuloy-tuloy yung ginagawa ni Jesus na pagbabago sa buhay niya. Kaya ano nangyayari? Nagbabalik ulit sa dati nila. Amen. Yung dating pagkasama-sama niya na binago sa kanya ng Panginoon, bumabalik yun at nagiging nagsasama pa, sabi ng Biblia, di ba? Ng pitong mas masama pang Espiritu. Amen. Amen. The new birth is absolutely necessary to enter heaven. Ayan, natatapo natin. If there is no changes into you, you are not born again. Amen? Amen. Because yun po yung kailangan natin eh. Kaya nga, born again, ang ibig sabihin nun, yung parang ipinanganak ka ulit na bago. Amen. Wala kasalanan. Nilinis na sa pagkakasala. Amen. Ngayon, kung hindi po tayo magkakaroon ng tinatawag na new birth, ang ibig sabihin, nandun ka pa rin sa sin. So, hindi tayo maliligtas talaga, hindi tayo makakabalik sa karya ng Diyos kung yung sin ay nandun pa rin sa buhay po natin. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo baka mamaya bukas tumilim yung di ba? Yung mundo, biglang magdilim at hindi mag-iwanan. Kailangan ngayon pa lang mag-decide ka na, magbabago na ako, Lord. Magsisi ka na sa kasalanan mo. Dapat nga kanina, di ba? Habang ipaparestore tayo ng Espiritu natin, Lord, I repent, Lord. Magbabago na ako. Then gawin mo yun, o di ba? Hindi ba bukas, nagdilim ang buong mundo, hindi lang sa Texas, pati dito sa atin nagdilim. Wala kang takot. Amen. Amen? Eh, paano kaya kung bigla na lang mangyari nga yung mga mangyayari? Ano kaya mararamdaman mo? Amen? Kasi nga, dapat nga talaga, lagi tayo nagsisisi sa mga kasalanan natin. At lagi po tayong gumagawa para sa karangalan ng Panginoon. Para nang sa ganon, tayo'y nalilinis palagi ng ating Panginoon sa lahat ng kasalanan. John chapter 3, verse 1 to 5. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemos, pununo ng mga Hudyo, isang gabi, no? Kasi nahihiya nga siya eh. Kaya isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo isang tagapagturo mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa na ay malang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang mga sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Kailangan po tayong linisin sa pagkakasala, a new birth in Christ Jesus. Pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, huwag ka na mabuhay sa kasalanan. Layuan mo na yung kasalanan. Amen. Paano may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Tingnan nyo, hindi pa po gusto yung kaunawaan po dito ni Nicodemo. Baka papasok pa siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak. Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Maliban ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. It is very important to be baptized in the Spirit of Jesus. Amen. Kasi yung Espiritu ni Jesus na yun, yun po yung mag-convert sa atin. Yung magre-reforma ng buhay natin. Yung magpapabago ng sistema ng buhay mo. Amen. And with our own alone, kung sa sarili natin, hindi mo kayang baguhin yung sarili mo. Unless you surrender it all to God, doon lamang magkakaroon ng pagbabago. Noong araw natatanda ko yung sigarilyo, hirap na hirap ako tigilan eh. Minsan yung sa mga sunok-sunok nung sabi ko kay Sister Mary Ann, bibili ako ng 10 stick ng sigarilyo. Sabi ko, hawakan mo yan.
Ha? Tapos, pag nangailangan na ako ng sigarilyo, doon ko lang ako aabutan. Okay? Tapos, hanggang sa nagbawas mo naging 5, naging 3 stick, 2 stick, and then 1 stick a day. Ha? Ganun ang ginawa po namin noon. Pagkatapos po noon, 1 stick, hanggang sa isang linggo, hindi na ako nagsigarilyo. After a week, balik na naman, 2 kaha. Kasi kung sa sarili lang natin, hindi natin mababago yun. Noong yun nga, yung pinatutuhanan ko po sa inyo, na nung umakit po ako ng gawain sa Panginoon, doon lamang nabago yun. Amen. With the help of our God. Kaya nga ang pagbabago po, when you convert into the Spirit of Jesus, that was born again, that was a new life, Amen. that was a new creation having in you now. Amen. Amen. Yun ang pinakamahalaga doon. Kaya nga, hayaan po na itong mabuting gawa ni Jesus sa buhay mo, mangyari po palagi. Amen. Lagi mo papakiramdaman yun, Lord, ano ba yung binabago mo sa akin itong araw nito? Uy, sabi ng Lord, sabi ng anak, ayaw ko na madamot ka. Tagalin mo yun. Kaya, ay Lord, ayaw mo ba na madamot ako? O sige Lord, di na ako magiging madamot. Ganun po tayo. Yung meron po tayo lagi pakikipag-usap, inaalam natin sa Panginoon, Lord, ano ba yung ginagawa mo ngayon sa akin? Lagi kang updated. Palagi sa Lord. Huwag mong kakalimutan ng Diyos. Amen. Kaya nga lang kasi, if you are not focused to God, hindi mo alam kung ano yung bagay na pinabago niya sa buhay mo. Amen? Ikalawa, God's work in you is a good work. Yung ginagawa ng Diyos sa iyo ay para sa ikabubuti po natin yan. A good work in you, sabi niya po dito. Now, what does God done into your life? Yung pong bagay na ginagawa ng Lord sa iyo para sa ikabubuti natin. Tandaan po natin yan. Pastor Rico, halimbawa, dami ko nararanasan sa aking paglalapit sa Panginoon. Ang daming parang, Lord, parang minanas pa ako eh. Actually, hindi manas po yun eh. Mayroong inaayos sa iyo ang Panginoon because God is the God of order. Amen. And He organizing your life. Ino-organize niya lang yung buhay mo. Akala kasi natin, pag mayaman ka, pag marami kang pera, it is a good life. I tell you what, hindi yun yung good life. Yung nasa malaking bahay ka, it is a good life. No, hindi yun a good life. Amen. Marami mga nakatira doon sa malalaking bahay, kwago. Amen? Di ba na nakakataan niyo yung kasabihan? Di ba? Di ba, hindi na maliit na bahay. Kung bahay mo ay kubo. Di ba? Huwag na malaking bahay kung hindi nakatira naman ay kwago. Di ba? Mas maganda na ang nakatira doon sa kubo na yun, tupad. Mga anak ng Diyos. Amen. Dahil, pero nga po tayong kasabihan, hindi naman makikita sa kayamanan ng tao kung ano ang kabutihan ng isang tao. Amen. Sapagkat makikita yan kung ang isang tao na ito ay tumatanggap kay Kristo. Amen. Kaya nga, alam niyo, marami nga po natatakot sa buhay po nila kapag gumagalaw na sa buhay po nila si Jesus eh. Dami nilang kinakatakutan. Sometimes, natatakot po sila, di ba? Naku, baka mamaya, pag nagtikot ako, ganito. Okay, let's find out. Some people are afraid to let God work in them. Kaya ayaw nilang i-allow na gumalaw sa buhay po nila ang Panginoon because of this fear. At ano po ba ito? They fear that He might embarrass them. Baka mamaya, mapaya lang ako. Maglingkod ako sa Panginoon, wala naman akong papala. Pagkatawanan lang ako ng mga kapitbahay namin, ng mga kapatid ko, ng mga nakakakilala sa akin. Sabihin nila, yan, tikot-tikot ka ba? Hindi ka na lang kasi nag-focus sa iyong trabaho eh. Di sana mayaman ka na ngayon. I tell you what, there's nothing wrong Amen. when you choose God in your life. Amen. It is not embarrassment. Amen. I tell you, hindi yan kahihiyan. Napiliin ng Diyos sa buhay mo, it is karangalan. Amen. Sabi ko sa katabi mo, ang piliin ng Diyos sa buhay mo ay karanganan. Ang piliin ng Diyos sa buhay mo ay karangalan. Sabi mo, hindi ito kahihiyan. Hindi ito kahihiyan. Kahit na ano pa yung kalagyanan mo, basta tinili mo at tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, I tell you, kadakilanan yun na pagdating ng araw, yun yung magiging access mo para papasukin Amen. ang Panginoon. And then, fear of the darkness. Amen. Huwag ka natakot, tumapayaman. Amen? Amen. Kahit nasabihin mo, ay, mukha siyang kawawa o kasi nagtikot-tikot pa sa Panginoon. Mukha siyang mahirap, walang pera, walang sasakyan, ang pangin ng sasakyan, puro kalawang yung sasakyan. Huwag kang mabaya doon sapagkat there is a good thing
that will happen into you soon there in His kingdom. Amen. Lagi mo tatandaan po yan. What else? They fear that He might take something away from them. Kala nila, magpapakatanggalin sa akin yung pag-aaral ko, itong trabaho ko, baka mamaya tanggalin ako dito. Baka mamaya tanggalin sa akin yung kayamanan ko. Hindi nagtatanggal ang Diyos. Amen. Inaayos niya lang. Pag mayroong tinanggal sa iyo ang Diyos, ibig sabihin niya, it is not for your good. Tandaan natin, the Word of God is a good word. Amen? Amen. It is not an evil word. Amen. Ibig sabihin, pag may tinanggal sa iyo ang Panginoon, it is the good word of God into your life. Amen. Tinanggal yung boyfriend mo ngayon, it is good for you. Amen. Tinanggal yung girlfriend mo, it is good for you. Amen. Tinanggal ka ng trabaho, it is good for you. Amen. Tinanggal ka ng pera, it is good for you. Amen. Basta sa Panginoong Heso Kristo, nangyari yung mga bagay ngayon, it is for our own good. Amen. For I know the plans of God in my life. Plans to prosper me and not to harm me. Lagi mong tatandaan yun. Bakit? Kasi mayroong good future siyang inilalaan sa'yo. Amen. Mayaman ka na, wala ka ng good future. Amen? Marami ka ng pera, wala ka ng good future in heaven. Maganda na yung sasakit mo, wala ka ng good future in heaven. Malaki yung savings mo sa bangko, wala ka ng good future in heaven. Gwapo yung boyfriend mo, gwapo yung girlfriend mo, wala ka ng good future in heaven. Ano mapapana mo doon? What is practical to you? Wala mapapana ang isang tao kung hindi niya ipapaayos yung buhay niya sa Panginoon. Amen. Kahit sabi mo matalino ka, napatapos ka ng pag-aaral mo, if you have no plan of God into your life, it is all nothing. Amen. Amen. They fear that they might become religious fanatics. Minsan naman yan, natatakot tayo, no? Baka mamaya sabihin nila, masyadong matalipot ako na ito. Di ba, nakakaya, no? Minsan kapag sinasabihan mo, ano, ako nakakanta ko po nung araw, madalas po akong mahiya po nung sinasabi nila, masyado ka ng religyoso, di na mabagay sa iyo. Ha? Dati kami demonyo, sabi ko sa akin ng mga kaibigan ko nung araw, dati yun. Pero ngayon, ang head na ako. Amen? Minsan nahihiya tayo sa ganun eh. O ano ba niya, nakakaya ka naman? Pasok na pasok dyan sa church sa'yo, wala naman nangyayari sa buhay mo. It is all the critics. And sometimes, we're allowed to ask by God to have these critics. Amen. Para na sa ganun, i-test ng Lord kung ikaw pa mismo ikahihiya mo sa Jesus sa buhay mo. Do not deny God into your life. Amen? Amen. Amen? But God works for our good. Lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos para sa ikabubuti natin. Tandaan mo yan. Katulad dito, salvation is good work. Amen. Is it your good work? No, it is the work of God. Amen. Hindi yung good work natin para maligtas ka, kundi the good work of God into us, the grace of God. Amen. Amen. Discipleship is a good work. Kaya tayo dinidisciple ng Lord, tinuturuan tayo ng Lord, inaaralan tayo ng Panginoon. It is because of the good work of God. Amen. Gusto niya kasi na tayo po ay talagang mapabuti. Personal revival is a good work. Yung tayo po mismo, nagsisikap po tayo na mapabuti ang buhay natin. It's the good work of God into you. Amen. Yung parang personally, tayo po ay nagsisikap na magbalik-luhod sa Panginoon, magbalik-luhod sa Panginoon. It is the good work of God and not the good work of you. Amen. Kung bakit ka nandito sa church na ito, dahil mabait ka, mabuting tao ka, hindi, dahil mayroon kang mabuting Diyos. Amen. Amen. Kung bakit nakikita ng maraming tao na nagpe-pray ka, sumasamba ka, nag-worship ka, hindi dahil sa mabuting tao ka, dahil mayroong mabuting Diyos na nagdala sa iyo sa lugar ito. We are not saved by our own good works. We are saved by the good works of God. Amen. Lagi po natin tatandaan yan. Siya yung nagpasimula para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. God work in us through three things. Tatlong bagay po ito. Pakinggan niyo po, baka mamaya wala pa tayo dito. Unang-una, ano po ba yun? Gumawa ang Diyos sa buhay po ng tao sa pamamagitan ng tatlong bagay. Unang-unang bagay, yung Biblia. Ang Biblia is the Word of God that we need to change our life. Amen. Para yung life pattern po natin mabago. Kasi yung pattern ng buhay natin is pattern of the Word. Kaya sabi po ng Romans chapter 12, do not conform to the pattern of the Word. Transform by renewing your mind. Magbago ka ng isip.
Not into the pattern of the world, but into the pattern of the words. Salita. Amen. Ang sabi po dito, Hebrews chapter 4, verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa anumang tabak na sa magkapilay may talim. Ito'y tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at puto at nakakaalam ng iniisip at binabalak ng puso. So, sa madaling salita, it cannot be happen that changes into your life if there is no word of God. Amen. Ang hirap magbago kung wala ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi makakapagbago ang isang tao kung wala sa kanya ang Espiritu ng ating Panginoong Jesus. The Word of God is the Spirit of God. The Word of God itself is Jesus. Amen. So sa madaling salita, if you read the Bible, the Spirit of God come inside of you. Amen. And it will bring you into changes. Amen. Kapag ikaw basa ka ng basa ng salita ng Diyos, may pagbabago magaganap sa buhay mo. Amen. Allow it to read the Bible daily. Subukan mo lang. Basahin mo araw-araw yung Biblia mo. Pag walang nagbago sa buhay mo, I tell you, hindi totoo lahat ito. But I assure you, this is a truth. Totoo po ito because the Word of God is truth. And Jesus is the truth. Amen. Na ang pagbabago ng tao ay magmumula kay Yeso Cristo. Amen. Ang salita ng Diyos. The Bible teaches us to live righteously. Paano ka mamumuhay na matuwid kung hindi mo alam kung ano ang matuwid? Listen, mga kapatid sa Panginoon. Marami pong tao na hindi talaga believers of Christ Jesus, they know that they are righteous. Alam nila matuwid po yung pamumuhay nila. Yung hindi ka, yung parang tumutulong ka sa kapwa mo, yung matulungin ka, mapagbigay ka, yung hindi ka madamot, hindi ka nakikipag-away, they thought that they are living in a righteous way. Amen. Akala nila pamumuhay na yun sa katwiran, sa matuwid na pamumuhay. Dahil yun, if there is no, if you don't know the word of God, it is not righteousness. Amen. Paano mo may paglakad sa katwiran ng Diyos? Yung paglakad sa salita ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Sapagkat tayo po lahat, as we receive Christ Jesus in a new life, in a new birth, our life patterns now is the Word of God. Amen. Kaya din niyo po i-check yung buhay niyo kung tayo po ay nakaalay na po kay Jesus. If you do living with the words, I tell you, yun, sigurado, nakaalay na po yung buhay natin sa Panginoon. Kung ipinapabuhay na po natin ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Amen. But what I'm saying, how I spend money, paano ka gumastos ng pera? O yan na, di ba? Basta pag may gusto kong bilhin, ibibili ko. That is not God's pattern. Amen? Amen. It is not the pattern of the Word. It is the pattern of the world. Meaning, kung gagasta ka lang ng pera nang hindi ito makakapagdulot ng sa ikabubuti ng iyong kaluluwa, that is not God's Word. Amen. Amen? Kasi ang gusto talaga ng Lord, our valuables, lahat ng substances natin, all our richness and wealth should glorify our God. We can use this. Sabi niyo gano'n, gamitin natin to glorify God. Amen. Ano ba yung tatlong bagay na yun na ginagamit sa atin para makagalaw ang Panginoon? His Spirit. Yung Espiritu niya. Amen. Marami po sa atin nag-church without the Spirit of God. Marami po sa atin nagbabasa ng Bible without the Spirit of God. Marami po sa atin nagpe-pray without the Spirit of God. It is all useless. Wala. Nonsense. Hopeless. Amen. Walang pag-asa. If you do things in God, make sure na nandun yung Espiritu ng Lord. That He will guide us. Ang sabi po sa atin ng Roman chapter 8 verse 26, hindi tayo ang tutulog, kundi ang banal na Espiritu ng Diyos nakakaunawa, nakakaalam ng mga salita na hindi natin alam na sabihin. Kasi may mga bagay po na akala natin prayer na. When we speak about the mouth, in our mouth, di ba? Kala natin prayer to God na yun. Pero, without the help of the Holy Spirit, it is nothing. Amen. Kaya nga, when you pray, as the Holy Ghost come down,
Tawagin mo muna, banal na Espiritu ng Diyos, Lord, samahan mo ko. I don't know how to pray perfectly. Pakigising niyo po yung katabi niyo. Yes, gising po muna tayo. Mahalaga po kasi ito eh. Alam niyo po ba, ang words, ang Holy Spirit, pag hindi kasama ng isang tao, magugulo ang buhay mo. Amen. Amen? Amen. Kasi ninyo, pagdating ng tribulation, there is no Holy Spirit anymore in this world. Kaya puro kaguluhan, puro kasamaan, puro grabe ang mangyayari po dito. Ngayon, alam niyo ang isang tao, kaya yung katabi mo nakakapagtimpi pa sa iyan because of the Holy Spirit. Amen. Amen. Kaya ang isang tao hindi siya bulagsak pagdating sa pera, it is because of the Holy Spirit. Amen. Amen? Amen. Kaya nakikita mo yung mga tao na grabe, di ba? Parang milyonaryo ngayon, bukas, nakatunganga na. Kaya mga ganon. Ibig sabihin nun, walang guidance ng Holy Spirit yun. Ibig sabihin nyo, halimbawa, kapag away, gulo, di ba? Sabak, di ba? Walang Holy Spirit yun. But a person in the Holy Spirit, he is guided by Him, by the Holy Spirit. Amen. Amen. Pero tinatawag na self-control. Amen? And that was the Spirit of God. Now, tingnan po natin. Sabi po ng John chapter 14, verse 16 to 17. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo kailan? Magpakailanman. Pakisabi nga magpakailanman. Magpakailanman. Hindi yan during church day. Hindi lang during prayer time. Hindi lang during devotional time. Kundi magpakailanman. Remember, for the rest of your life, kasama natin ang patnubay na ito, which is the Holy Spirit. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita at nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Amen. Amen? Why you are churching? Bakit po lagi ka nag-church? Because of the Spirit. Amen. Bakit ka nakakapag-pray? Because of the Holy Spirit. Amen. Lahat ng bagay na nagagawa mo because of the Holy Spirit. Amen. Bakit ka nakikipag-away? It is not because of the Holy Spirit. Amen? Amen. Bakit ka nagdadaya? It is not because of the Holy Spirit. Bakit halimbawa na sa'yo sabihin po natin na nagiging masama ka? It is not the Holy Spirit. Bakit may mga bisyo? Sorry ha. Bakit may mga bisyo? It is not the Holy Spirit. Amen. Bakit gumagawa ka ng kasamaan? It is not because of the Holy Spirit, the absence of the Holy Spirit. But if you have the Holy Spirit that guides you forever, in your lifetime, I tell you, He will guide you into the right path. Amen. Hindi ka malilihis po talaga ng landas. Amen? Amen. Matapa ka man, ibabangon ka muli, at ibabalik ka ulit niya sa Panginoong Yeso Amen. Cristo. Ikatlo, circumstances. Ang dami may ayaw na circumstances in life. Lahat ng pangyayari sa buhay po natin, it's all allowed to you by God. For a good works of Him. Dahil mayroon siya magandang ginagawa sa buhay po natin. Basahin po natin. Romans chapter 8, verse 28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin para sa ikabubuti. So kung may problema naman, trust in the Lord, stay in God, makikita mo para sa ikabubuti mo yan. Amen. Nag-fail ka sa trabaho, sa pag-aaral, sa pamilya, I tell you, it is for your good. Amen. But trust in God. Always keep on trusting God. Kahit na ano nangyari sa iyo, whatever failures, lahat ng bagay na hindi maganda nangyari sa buhay mo, it is for your own good. Amen. Isa nakala natin, so paano yan? Dapat nangyayari sa buhay ko. Hindi. Maaaring inalaw ng Lord sa iyo para makapanubali ka sa Kanya. Amen. Maaaring inalaw sa iyo, pangit na bagay ngayon, para nang sa ganon, ikaw mismo lumapit sa Diyos. Amen. Kaya kung minsan parang wala kang mahinga ng tulong, even yung mga kamag-anak mo, yung relatives mo, yung kapatid mo, yung magulang mo, hindi ka tinutulungan. It is for you to remind you na mayroong Diyos na naghihintay na para tulungan ka. Amen. Amen. And last, katlo po, God's Word in you is a continuing words. Hindi po yan for the meantime only. Hindi lang po yan temporary. But it is a continuing word to you by God. Amen. Hanggang sa matapos, hanggang sa huli ng hininga mo dito sa mundong ito, continuously, gumagawa ang Diyos sa buhay mo.
Kaya na marami pong tao sa atin, ang Diyos, continuous siya gumagawa sa buhay natin. Pero ang tao, ayaw niyang i-continuous yung kanyang gawa sa Panginoon. Amen? Amen. Minsan kasi ang tao, ang bilis bumigay, ang bilis lumipad, ang bilis na mag-retreat pagdating sa Panginoon. Pero ang Diyos na ito kailanman, hindi kanya isinuko, hindi kanya iginipag, hindi kanya pinagsawaan. Amen. Ang tao, ang bilis magsawa, ang bilis sumayaw. Kaya nga, alam nyo, hindi mangyari yung mabuting bagay. One step ahead, nandun na sana yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya lang, bumalik ka pa, umatras ka pa, tumalikod ka pa, kaya hindi mo na-receive yung magandang trabaho ng Diyos sa buhay mo. Amen. Excuse me. Marami po kaming kakilala po ganyan. Hanggang buhay na ayaw patanggapin ng Panginoon. Nagalit pa sa Lord. Kaya nung time na yun, nasayang lamang po instead na he will be received in the kingdom of God na wala pa. Amen? O marami din po ba kami mga kakilala o na, mga na-encounter na 10 years naglikod sa Panginoon at sa pamamagitan lamang ng isang problema walang kakwenta-kwenta, umayaw, tumalikod. See? Alam niyo kung paano kung bakit? It is because they don't trust God. Amen. They easily give up God. Ang bilis nilang sukungan ng Panginoon na akala nila katapusan na ng buhay nila yung mga circumstansya na nangyayari sa kanila. Nagka-problema na wala ng trabaho, nagkaroon ng katakot-takot ng mga pagsubok na pinagdaanan sa buhay. Anong sabi? I gave up. Ayoko na maglingkod sa Panginoon. Pero ang hindi po nila alam, after the trials, there is triumph. Amen. Minsan nakala nyo po ba, pulot trials ka, pulot trials yung nangyayari sa buhay mo. Up ahead, merong triumph. Amen. Amen? Pag nag-step ahead ka pa, doon sa mga trials mo, hindi na trials na makikita mo, kundi triumph na. Amen. Kaya nga, never stop doing your works into Him. Kasi ang Diyos hindi tumitigil. His word is continually into your life. Kahit sino ka pa, kahit sino ka dito. Kahit na sabihin mo, parang ang tingin ko sa sarili ko, wala na yan, kwenta yung paglilingkod ko, huwag kang titigil. Never stop. Kasi ang Diyos may magandang plano sa iyo. Kung si pastor lang naman yata yung magandang kalagayan sa church, I tell you, hindi, mas maganda pa yung kalagayan mo. Amen. Basta magpatuloy ka lang sa Panginoon. Ang sabi niyo po dito, He will perform it until the day of Jesus Christ. Sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, I tell you, mapapasigaw ka talaga ng Hallelujah! Amen. Amen! Alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, ang sarap po nung kahit na mahirapan ka dito sa mundong ito, kahit na hindi maganda yung kabuhayan dito sa mundong ito, basta nakikita mo lamang na ang buhay mo nagpapatuloy kay Jesucristo, yun yung magbibigay sa iyo ng kagalakan. Amen. Amen. Never ever stop serving the Lord because it's not yet finished unto you. Di pa siya tapos sa iyo. Pakisabi mo sa katabi mo. Hindi pa siya tapos sa iyo. Kaya huwag ka muna bibitiw. Walang bitiwan po ito. Huwag papasok sa isipan mo. Basta, year lang ako mag-church. Basta 2 years lang ako maglilingkod sa Panginoon. Never stop. Amen. Continuously, gawin mo kung ano yung ministry mo from the beginning. Magdagdag ka pa ng ministry mo. Dagdagan mo pa na sa gano'n. Mag-busy ka ng todo into Christ Jesus at hindi ka na tumigil. Amen. Eh kasi kung minsan nababagot ang isang Krisyano kung ng isang ministry sa church. Pagkatapos, pagka hindi na nagustuhan yung ministry, ayaw na maglingkod, mag-search ka. Amen? Amen. Para lang yan pag naghahanap ka ng mga guys na gwapo, di ba? Tingnan mo nga, kung sino yung unang ngingiti sa akin, yun yung aking Mr. Right. Di ba? Parang ganun po tayo eh. O yan, may dumanga ngayon, umiti. Bakit ang iti? Ayaw ko to. Di ba? Mag-search ka na naman, hindi ka titigil. Hanggat hindi mo na-checkpohan yung pinakamatamis ng ngiti. Di ba? Yung ngiting meron pa papukay-pukay na mata. Pag meron ka na-check mo na gano'n, ito na to, Lord, ito na to. Di ba? Tayo naghahanap tayo na, even to your word. Minsan nag-a-apply ka ng trabaho. Pagka masungkit ang boss, yung nag-interview sa akin, ayoko nito, hindi ito nagtama sa akin. Di ba? Pero sometimes it's wrong.
Minsan gusto natin gusto ko yung mabuti, yung mabait na boss, yung panangiting na boss. Kaya ngayon, pagkatapos doon, yung pala, for the meantime lang yun, nung interview mo lang yun, pero nung masalang ka na doon, ang sungit-sungit pala. Mali. Ha? Ask the Lord to keep you on the track. Amen. Huwag mong hahayaan na mawala ka. Lagi mong patuloy na hanapin ang Diyos palagi sa buhay mo. 1 John chapter 3 to 3. Sabi po dito, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi manahayag ang magiging kalagayan natin, ngunit alam natin, sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino man may ganito pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Nagsisikap. So, paano po ba tayo maglilinis? Bihis ka ng bihis, ligo ka ng ligo, hindi po yun eh. Ang pagpapakalinis ng isang tao ay pananatili kay Heso Kristo. Amen. Amen? Amen. Hindi mo yan, magpapray ako sa bahay, magpapray ako. Hindi. Stay into your ministry. Amen. Kaya nga kailangan po, hanapin mo whatever ministry that given to you by God. Every one of us has a ministry to Him. Kaya lang, we cannot seek it. Hindi natin hinahanap. That's why we won't find it. Kaya hindi natin masubukan kung ano yung ministry natin. Minsan nakakala na, worker na ako ng church. Hindi lang yun. Hanapin mo kung ano yung ministry na talagang nakalapat sa iyong espiritu. Amen. Amen? Amen. Amen? Amen. Hindi nga mag-isip ako, dancing ako, sige mo ka lang sayo. Doon napagod ka na sa pagdadancing mo. Ay, ayoko na. Hindi na ako maglilingkod sa Panginoon. Tama. Kasi walang challenge eh. Walang spices sa paglilingkod mo. Alam niyo, ang isang tao na mayroong Holy Spirit, after receiving His good word from the Lord, hanap yan, searching for something that make His spirit alive. Amen. Pagka nakikita niya na mamatay na yung espiritu niya, magsasaliksik yan ako sa tama na mabuhay. O kailangan kong umayo, kailangan kong makakay. Makikita mo, mag-aalab na naman yung espiritu niya. Hindi ba parang nakakatamad ka sa church? Wala na kwenta doon. Parang masusungit na lahat ng tao doon. Kaya ano nangyayari? Bumabagsak po yung espiritu natin. At yun yung nagtutulak sa atin para hindi na magpatuloy. But God, ang hinahanap ni Jesus sa buhay natin, that's why He continuing this good work into your life. Alam mo kung ano? Hindi yung pangit na bagay sa buhay mo. It is not about your sin that you did daily in your life. Kundi ang tinitignan ng Diyos, kaya patuloy siya doon, yung magandang mangyayari sa buhay mo. Amen. Which is your salvation. Hindi niya tinignan ko, masamang tao to, walang pag-asa na to, ang sama ang buhay nito, masama ang bibig nito, masama ang puso nito, masama ang mga mata nito, masama yung pangdinig nito. Hindi yun ang tinignan sa atin ng Diyos, kundi ang tinignan niya, yung kabutihan na maligtas ka pagdating ng araw. Amen. That's why He continuously doing His work to you. Amen. Minsan nga, kahit suktulan na yung kasamaan mo eh. Anong ginagawa ng Diyos? Patuloy pa rin gumagalaw, kumikilos sa buhay mo ng Diyos. Even though sometimes many people are rejecting God, but still, the good works of God continuously happen to them. Amen. Hindi tumitigil. Kaya hindi mo napapansin. Minsan tumalikod ka na sa Panginoon, pero hinanap ka pa niya. Minsan nalayo ka na, pero hinanap ka pa niya. Minsan nalaglag ka na, pero hinango ka pa niya. Minsan nawala ka na ng gana, pero pilit na rin binabalik yung gana mo. Minsan nalulungkot ka, nalulupay ka na sa paglilingkod, pero binibigyan ka pa ng sigla. Amen. Bakit? Kasi hindi ka give up ng Lord. Amen. Kahit na anong mangyari, hindi ka i-give up ng Lord. Ang tao ang kadalasan mag-give up, hindi ng Diyos. I tell you that importantly. Ang Diyos, hindi ka i-give up. Amen. Kahit na anong mangyari. Pero ang tao, sila ang madaling give up. Madali nilang isuko yung kanilang relasyon sa Panginoon. But God, no. Hindi po yan yung kanyang mentality. Kundi ang gusto niya ipagpatuloy yung tapusin yun hanggang sa dulo ng kanyang buhay dito sa mundo ito. Ipagpapatuloy niya pa rin ang kanyang trabaho sa tao niyo. God is not through yet with you yet. Hindi pa siya tapos sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa siya tapos sa'yo.
hindi pa siya tapos sa iyo. Kaya nga, no one ever try to stop their work in God. Huwag kang titigil. Kasi ikaw, sa iyo, mismo, sa gawa mo, nakasalalay yung iyong kaligtasan. Amen. Because it is already given to you. Kung baga sa isang formula sa math, meron ng given. Amen? Ikaw na lang po yung mag-solve po nito formula na ito. Amen? Ganun din po sa Panginoon. The formula of salvation is already given to us. Kaya lang, huwag mong titigilan hanapin yung pagsusolve po doon para lang sa ganun, maligtas po tayo. Amen. Sabi ng Philippians chapter 1 verse 6, nabibigyan ko ang mabuting gawa pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesus Kristo. Paano mangyayari yung continuously? If you keep on staying in Him. Huwag kang titigil, huwag kang aalis, huwag kang susuko, huwag kang madadaya ng sanlibutan, huwag kang mauumaling sa sanlibutan, huwag kang magbabalik sa kasamaan. Amen. Kasi yan po yung talagang kalaban po natin eh. Kapag tumigil ka na, yung iyong panlasa, babalik na naman po yan sa kasamaan. But the moment na nandun ka sa Panginoon, yung panlasa mo, nasa panlasa ng kapanalan ng Diyos. Bakit na experiment? Tingnan niyo lang po mabuti, pero huwag kang matutuluyan. Mahirap kung minsan subukan itong bagay na ito eh. Minsan, tingnan mo, isama mo yung buhay mo sa mga taong unbeliever, sa mga taong walang Diyos, sa mga taong ayaw sa Diyos. Makikita mo, ikaw mismo, after a week, ganun ka na rin. Amen. Sa mga taong pinagtatawanan ng Diyos, 1 week lang o 3 days lang, makita mo, pagtatawanan mo na rin ng Diyos. Pero try mo, sumama ka sa mga tao na nagpupuri, gumagalang, rumirespeto, at nagbibigay pitadan sa Panginoon. 3 days lang makikita mo, buhay na rin yung espiritu mo at ginagawa mo na rin. Amen. Amen? Amen? Amen. Kaya nga, alam niyo po, dapat nga po na tayo po, yung buhay natin, hindi tayo tumitigil hanggat hindi natin na-reach out yung buhay na wala hanggan. Huwag kang titigil. Kung sa tingin mo na, wala pa, hindi pa ako aabot doon sa buhay na walang hanggan, still, kung umanap yun sa Panginoon. Amen. Huwag mong titigilan yun. Kung feeling mo, naku, mapapahamak ko nito, hindi pa ako sure sa langit. Gumawa ka pa rin. Todo mo pa rin yung paggawa mo sa Panginoon. Amen. Kaya nga alam nyo, hindi po talaga nililibanan po talaga ang gawain ng Lord. Dahil hanggang mayroon ka pang doubt sa puso mo na hindi ka pa siguradong makakapasok sa kaharian ng Diyos, tumawa ka pa for the glory of God. Amen. Amen. Natatandaan niyo po ba yung sinabi po ni Pablo? Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Ang sabi niya po dito, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na parating ang layuning nais kong makamtam, nagpupunyagi ako, ang ginagawa ni Pablo, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang kantimpanan ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit. He made it sure. Hindi siya sumusuntok sa buwan. Hindi siya parang nagbabagsali o baka sa ganitong pagkakataon maligtas na ako. Hindi. He continues His work into Him, into Jesus. Hindi siya tumitigil. Ano sabi niya? Hindi siya nakamit ko na lahat ng bagay. Kundi anong ginagawa niya? Sinisikap niya pa rin na makamtan yung layunin ng pagkatawag sa Kanya ng Panginoon. Still tayo din po, mga kapatid sa Panginoon, gisingin mo ulit yung katabi mo. Kasi gusto ko magpatuloy po sa Panginoon po talaga yun eh. Kasi pag nakatulog sa Lord yan, wala na, matitigil na po yan. Amen? Ang laging gagawin na naman po yan sa Lord, tulugan ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya continually, gawin natin kung gumawa tayo ng gumawa sa Panginoon. Huwag kang titigil. Amen. Kung napapansin mo na kailangan mo magkakay, then do it. For the glory of God. Kung kailangan mo magtatag ng Bible study sa bahay mo, magtatag ka. Kung kailangan na ikaw mismo mag-preach ka. Kung ikaw mismo kailangan parang hinihiling ng pagkakataon, magturo ka ng salita ng Diyos, magturo ka kahit sa bata, sa matanda, o kahit na kaninong tao, magturo ka, gawin mo yun. Amen. Because this is brought us into the life eternal. Amen. Pero kung wala kang ginagawa sa Panginoon, I tell you, wala po talaga.
Kaya ikaw mismo mapipil mo yun. Ipapipil po sa iyo ng Panginoon yan. Papadama sa iyo ng Panginoon yan. Anak, kulang pa. You are wait and wanting. Tatandaan niyo po yung kay Daniel, yung kay Haring Belshazzar, yung sumulat po yung kamay doon sa wall. Ipinaliwanag po ito, in-interpret po ito ni Daniel. Ang sabi po sa kanya doon, tinimbang ka, subalit kulang. Kaya ano mangyayari po sa kanya? Ibabagsak na yung kanyang kaharian at tatapusin na yung kanyang buhay. Kapatid sa Panginoon, ganun po tayo eh. Wait and wanting. Kailangan mahusto yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Yun yung sinasabi ni Pablo na hindi paganap at kailangan lubusan natin makamit yung buhay na hantong sa langit. Amen. 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 The work of God is a permanent work. Yung mga ginagawa natin sa Panginoon, it is permanently. It is not temporary. Huwag mo ngayaan, bale, nakagawa na naman ako ng 1 taon sa Panginoon, okay na yun. Patitid din naman yung pinagagawa ko ng taon na yun. Umakyat ako ng bundok, pinakat ko yung bundok. Ibinaba ko lahat ng katutubo sa bundok. Aba, matintingan talaga. Eh kaya lang, after noon, ano na yung buhay mo? Wala na. Hindi na marunong mag-pray. Hindi na marunong mag-akay. Hindi na marunong mag-minister ng mga kaluluwa wala sa Lord. I tell you, you losing the best thing that we know that is important. Na tayo po'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga manatili po tayo sa paggawa sa Panginoon. Huwag kang masiyahan na nakaupo ka lang dyan. Huwag kang masiyahan na church ka lang ng church. Kundi haginapin mo, saligsigin mo kung ano yung bagay na pinapagawa sa iyo ng Lord. I assure you, people of God, itong oras na ito, may inangalagay ang Diyos sa puso mo. Kung wala, I tell you, there is no Holy Spirit. Dahil kung may Holy Spirit, ipaparamdam sa puso mo ng Banal na Espiritu Santo kung ano yung ibig niya na gawin mo. It is the work of God into your life. Ibig sabihin mo, kung hindi mo nararamdaman yun, hindi pa nagpapasimula ang Diyos sa buhay mo. But I tell you, it is a liar. Dahil ang Diyos sa lahat ng tao, He is start the good work to them. Amen. Nung ginawa ni Jesus, yung pagpapapako niya sa krus, nag-umpisa na sa lahat ng tao yung kanyang mabuting gawa. Amen. Amen. Kaya lang ayaw mo tamoy sa puso mo. Ipakiramdaman mo sa oras na ito. Makikita mo kung ano yung gustong ipagawa sa iyo ng Lord. Kaya lang, do not stick into your ministry. Tapos sabihin mo, dancing ako. Mamamatay ka dyan. Worker ako ng church, hanggang doon ka na lang. At matatapos yung magsasawa ka doon. Sapagkat marami pang bagay na dapat tayong gawin for the glory of God. Amen. Dami bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Alam niyo po yung Matthew 28 na yun? Yung Great Commission, ang dami na kapaloob doon. Pansinin niyo, kung ayaw ngayon gawin yung alagad ko, first thing we do is to disciple all the nation. Anong gagawin doon? Baptize them. Di ba? Bautismohan nyo sila. Another job. Another ministry. Baptizing ministry. And then, ano ba sabi doon? Teach them. Turuan nyo sila. Another ministry to God. Ang dami nakapaloob po doon. Kaya papasinin po natin, every one of us has a lot of ministry in life, in God. Kaya lang ayaw mong basahin sa puso mo yung Espiritu ng Diyos na ibinubulong sa iyo. Amen. Kasi nakapix ka lang, nakapako lang yung paningin mo, I am an attender, I am a member of this church. You are not a member. Amen. Because we are created, God, to serve Him. Amen. To serve, not to sit. Amen? Hindi tayo tinawag ng Diyos para maupo ka lang dyan. Tinuturuan ka ng Panginoon, and after na matuto ka, go in all nations. Amen. Umayo nga, ipahayag mo yung mga natutunan mo sa tao. Amen. Amen? Amen. The goal of God's works is to make you more like Jesus. Na maging Christ-like ka. Eh kung wala kang ginagawa, katulad ng mga ginagawa ni Jesus, paano ka magiging Christ-like? Hindi siya titigil na hanggat hindi niya na isa sa katubaran sa iyo yung ugaling katulad ni Kristo Jesus. Romans chapter 8, verse 28, 29.
Alam natin sa lahat ng bagay ang gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. 29. Sapagkat sa mula-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak na ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Tayo yung mga kapatid sa Panginoon. Kaya tayo nandito ngayon. Gusto ng Lord na tayo po ay maging katulad ni Yesu Cristo. At paano po mangyayari yung mga bagay yung wala kang gagawin? Jesus is a lot of ministry. He healed, He delivered, He preached, He teach, He discipled. Ang dami ng ministry na ginawa. Amen? Amen. Ganun din po kailangan sa atin. Every one of us has a multiple ministry in life. Hindi lang isa yung maging attendant ka ng church. It is a worse Christian. Amen. I tell you that. It is a worse Christian. Pahalagan mo kung ano yung binibigay ng ministry sa iyo ng Lord. Palagin mo ito. At kailangan talaga fruit bearer po tayo. Pagharap natin sa Panginoon, kailangan mabunga yung ministry ngayon ay bigla sa iyo ng Panginoon. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, this is how we continue the good works of God into us. What does God need to do in you to accomplish His purpose? Ano ba dapat gawin ng Diyos? Kailangan ba bumaba ulit dito ang Diyos? At lumuhod siya sa harapan mo at sabihin niya, anak, nais ko na maglingkod ka. Anak, nais ko na purihin mo ko, paglingkuran mo ko. Yung pa ba ang kailangan na gawin ng Panginoon dito? Afterward, na ginawa niya na yung hirap na soktal. Kailangan pa ba na lumuhod sa harapan mo ang Panginoon para lamang sabihin sa iyo, anak, paglingkuran mo naman ako. Dahil yun ang maglalagay sa iyo sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Sabi ko po sa inyo, ang biyaya ng salvation, nandiyan na yun nakabitin. Aabutin mo na lang. Amen. At isa sa katuparan mo kung ano yung bagay na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Recognize God's Word in you and cooperate with Him. Cooperate with Him. This is the good words. That encouragement of God into us. You must be cooperative to Jesus. Amen. Amen? Amen. Yung makikipag-isa ka sa Kanya, yung makikipag-ugnayan ka sa Kanya, yung makikibahagi ka sa mga ginagawa ni Jesus. Alam niyo, si Jesus, hindi lang siya naupo sa upuan. Hindi lang siya nanatiling tagapakinig sa sinagoga. Nung siya po ay 8 taong gulang, nangaral na rin po siya. Nagpasa na rin po siya ng salita, nakasaad sa salita ng Diyos. Kapatid sa Panginoon, huwag niyong limitahan yung sarili po ninyo. Because to be a Christian is not on how we go into our church. Hindi po pwedeng sabihin na Christian ka dahil pumasok ka sa Christian church. One thing to prove you, pag kumain ka sa Japanese restaurant, hindi nangangahulugan, Japanese ka na. Pag kumain ka sa Chinese restaurant, hindi nangangahulugan, Chinese ka na. Pagka nagsuot ka ng mga kalsuotan ng mga Koreano, hindi masasabing Koreano ka na. Amen? Amen. What we need is a birth into Christ Jesus. Yung makipanganak tayo kay Jesus Christ, para nang sa ganon, maging kaisa tayo ni Jesus sa lahat ng kanyang ginagawa. Amen? Amen? Amen. Respond to God's work in you. Tayo po mismo, dapat mayroon tayong tugon sa mga magagandang bagay na ginagawa sa iyo ng Panginoon. Anong tugon mo? Amen. It's not enough that you are being agree. Hindi ka ba na-agreean kung ano yung tinuturo ng Lord, kundi makita sa pamumuhay mo yung mga bagay na gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. Pati sa Panginoon, before it's too late. Gusto kong malaman mo, ikaw mismo sa oras na ito, mayroong kang pagkakalinlangan sa puso. At alam ko na sa sandali pong ito, na kung gigisingin mo yung espiritu mo, makikita mo kung ano yung gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. Huwag kang makipulan. You are not blinded spiritually. Because you have Christ Jesus.
And He opened already your spiritual eye, your senses. Amen. Alam mo yan, nararamdaman mo yan. Meron kang paramdam na katulad ng kay Jesus. Meron kang pagrinig na katulad ng pagrinig ni Jesus. Meron kang salita na katulad ng kay Jesus. If you apply it, whatever you learn from the words of God, our response is by doing our personal work with God. Yung magkaroon ka rin ng personal na paggawa sa Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Amen? Amen. Kaya sa mga oras nito, mga kapatid sa Panginoon, pag-aralan mo mabuti. Pagka nagtinago ka sa tahanan mo, nasa bahay mo, magnilay ka, maupo ka sa isang duyan, sa isang kwarto. Pagnilayan mo, Lord, ano ba yung gusto mong ipagawa sa amin? I tell you, pero marami. Hindi lang isa, marami. Sapagkat every Christian has a multiple ministry. Hindi lang yan dancing lang, hindi lang yan choir lang, hindi yan instrumentalist lang. Every one of us should be work with God as an evangelist. Dami natin pwedeng gawin bilang evangelist. Yung pag umayo ka, dami mo pwedeng gawin yan. Pwede ka magturo, pwede ka mag-akay, pwede ka mag-Bible study. Marami. Pwede ka magkaroon ng children ministry, adult ministry. Parenthood. Kapatid sa Panginoon, kaya lang, kulang lang tayo talaga sa respond pagdating sa mga mabuting ginawa sa ating Panginoon. Kapatid sa Panginoon, nanyayang po kayo.